Pakistan time, 3:30 AM. 3:30 midnight. Ganito yung oras ng kain ko, mga sis. Kumakain ako ng madaling araw. Tapos kumakain ako ng afternoon, mga 12. Tapos 6 naman kain ko ganitong oras. Tapos maya mga, hindi na ako natutulog. Maya mga 5, magluluto na ako ng breakfast ng mga anak ko. Susad, take 2 na to, mga sisi. Kasi nag-video ako, naka-yellow ako noon ng damit. Sus, kaya nakalimutan ko man, na-delete ko man ng video. Sabi ko, bakit yung tagal nito ma-upload? Pagtingin ko sa gallery ko, na-delete ko pala. Nakalimutan ko na may post ko pala sa YouTube, na-delete ko ang video. Kaya tiguwang tayo. Diyos ko, nakakalimutin na talaga pag tiguwang na. Ang ano ko, mga sis, yung topic natin ngayon is about sa aming health condition. So far, ako diabetic within sa Pilipinas, si Bilal, from Bilal, 17 years. 17 years na rin akong diabetic. Talagang inom lang ng gamot, huwag kalimutan ang maintenance. Sabi ng doktor, huwag kalimutan. Sa mga natatakot na masira ang kidney, sa mga ganito ganyan, yes, masisira ang kidneys natin, yung mga organ kapag diabetic tayo. Doon na tayo papunta. Pero tulungan natin ang ating sarili sa pamamagitan ng pag-iinom ng maintenance at saka yung pag-intake ng ating mga sugary food, o diba? Matagal na rin ako nakikipaglaban sa diabetic ko. Sa story kasi nun, kay Bilal, bumiyak ulit yung tahi ko, na infection siya kasi sa lakas ko kumain ng white rice. Sa white rice ako nadadali, mga sis, hindi sa soft drinks, hindi sa mga ano-ano, sa white rice talaga. Kasi ang lifestyle ko dati is, nagtitinda ako, diba, nagtitinda kami ng ukay-ukay. So, ako sa tindahan, si Elias sa bahay. Gising ako ng maaga niyan. Mag-prepare ako ng pagkain, magluto ako, para pag gising nila Elias, yung mga bata, meron na silang pagkain. Tapos, yung tindahan kasi namin nasa baba lang, taas yung bahay namin. Magbubukas na ako ng tindahan, mga alas 6. Alas 7, ganyan. Tapos magdi-display na ako. Hindi mo na akong magkakape, uunahin ko muna lahat ng trabaho, lahat, maglinis, ganito, ganyan. Pag free na ako, tapos na lahat yung trabaho, saka pa ako makain. Kasama na doon yung breakfast, yung lunch, yung merienda, tapos pagkasunod na naman na ano nun, pasensya, naka-part, ako nakautot. Ang sarap ng feelings pag nakautot, no? Ang sunod na naman kainan ko nun is gabi, before matulog. So, ganun ang lifestyle ko, ganun. Tapos, upo ka lang, kasi nagtitinda kayo, upo ka lang, hintay ka ng customer. Sa tagal ng panahon, ganun, upo ka na upo. Kaya yung tiyan ko, ganun siya, malaki, kasi yung lifestyle ko dati mali. Kung umuubos ako ng isang kaldirong kanin at umuubos ako ng isang litsong manok. Isang litsong manok at saka isang kaldirong kanin. Yun ang aking lifestyle dati. Hindi na siya nawala sa aking dugo. At talagang, alam niyo yung sign na diabetic, hindi ko pa alam dati. Kasi dati hindi pa masyado uso yung yung diabetic at saka yung mga hypertension na yan sa mga edad ko na mga 19, 18, 20, mga ganyan. Wala pa dati, hindi pa masyadong well known. Ngayon kasi well known na, pabata ng pabata yung mga biktima ng mga sakit na yan, yung mga hypertension, diabetes at saka high blood. Pabata ng pabata. Dati yung sign ko sa sa aking
aking diabetic is pumunta kami ng ng Divisoria Mall. Pag akyat namin sa escalator ba yun? Escalator. Wala ka? Mga 3 hakbang pataas. Mga 3 hakbang na natira. Biglang nag-blackout ako talaga. Nag-blackout yung paningin ko. Buti na lang nakahawak ko sa gilid. So, dahan-dahan akong bumabaybay sa gilid talaga. Mahawak ako, talagang nawala talaga yung paningin ko, as in black talaga. Wala akong makikita. Hindi ako nag-ingay nun. Si Elias na una sa akin. Iniwan ako ni Elias. Tapos nagpahinga ako, nag-stop ako, naglakad kasi wala na ako nakita. Totally blind na talaga ako nun. Wala akong makita. Kinakabahan na ako. Asa na si Elias? Iniwan na ako. Paano na ito? Ganito. Alam niyo mga sis, after 5 minutes, bumalik yung liwanag ko ng mata. Buti hindi ako natuluyan. Siguro yun na yung sign na pinakamataas ng sugar ko. Dito sa Pakistan, tumaas yung sugar ko nung tumaas yung sugar ko yung hindi pa ako nag-YouTube, yung bago kami ditong dating, talagang as in taas na taas, hindi ko makokontrol kahit kunti na yung kinakain kong kanin. Bakit tag 500 pa rin yung sugar ko? Sobrang taas ng sugar ko kahit nilimita ko na yung kain ko, 500 pa rin. Alam niyo yung cause, yung stress. Yung stress pala, no, saka hindi ka nakakatulog sa kaisip. Nag-cause pala yun ng insulin spike. Yung diabetes talaga, tumataas pala yung sugar. Cause of stress talaga. Yun, naniniwala ako nun kasi subok ko na yun. Nagkaroon ako ng 500 plus na sugar. Sabi ko, wala akong feelings, wala akong masakit na ganito. Bakit hindi talaga ako nakakatulog? Kasi marami talaga akong iniisip dati kasi sobrang hirap yung buhay namin sa hindi pa ako nag-YouTube talaga. Sobra, isang room lang kami, doon ako nagluluto, doon kami natutulog, doon kami Itong kitchen ko ngayon, bagong gawa to, nung naka-start na ako ng YouTube, nagkapera ko, bagong gawa na to, yung mga gamit namin, yung mga upuan, yung mga mesa. Dati talaga, doon kami sa isang room lang lahat. Lahat ng mga gamit sa kusina, doon. Stress ako, walang trabaho si Elias, wala akong trabaho pa. Yung ba yung bigyan ka lang ng harina, mantika, sapat na, wala ka saan ka kukuha. Ikaw, Pilipina, hindi ka sana yung magdildil lang ng mantika, ganyan. Tayo mga Pilipina, magdildil tayo ng asin, talagang gumagawa tayo ng mga paraan, di ba? Yung dyan yung magtanim ka ng kamote, magtanim ka ng ganito, ganyan. Bagong salta ko dito, ganun mga sis. Tapos second wife ka, nag-a-adjust pa ako. Dyan pa yung adjusting talaga. Adjusting sa buhay mo na as in second wife. Pinasok mo yung mundong magulo. Talagang sobrang gulo. Kung magulo yung buhok mo sa baba, sobrang gulo talaga. Bago kong dating dito, talagang hindi ko makakalimutan. So, yun, ang aking sugar na, Pero ngayon naman, controlled little, nasa bandang balance na yung, balance na yung sugar ko kasi naglalaro ng 200 to 50, minsan 170, 150, ganyan. Depende sa, sa kain. Kaya, minsan, inaano ko yung self ko. Pinapagutuman, kumbaga nagda-diet. Jita-jita minsan, hindi yung yung sige-sige. Basta alam ko na yung sarili ko ngayon kung paano ko dalhin. Yun, ganun. Yung papunta yung mga diabetes, papunta sa masisira ang organs. Yes, true. Doon tayo papunta talaga. So, laban lang sa buhay habang may buhay pa, di ba? Habang may buhay pa, laban. Tapos ito naman si Elias, ang case naman ni Elias dati is na-stroke yun siya sa kakasigaret dahil 13 o 14 years old lang siya nag-start ng sigarilyo.
hanggang pag-uwi namin dito sa Pakistan, saka pa siya tumigil. I think mga ano siya, 40 years siyang nagsisigarit, mga sis. 40 years nagsisigarit ng 3 pakiti mauubos sa isang araw. Dito pa naman sa Pakistan, ang mura-mura ng sigarilyo dito dati. May 10, may 20 ang isang ano nila. 10, 20 rupees to 50 rupees ang sigarilyo. Ngayon, mahal na. May 150 ang pinakamura ata or 100 ganyan. So, yun. Sa Manila, ganyan din ang gawa niya. Marlboro naman sa kanya. Yung ano, Marlboro Red ba yun? Yun, ganun. 3 pakiti mauubos niya. Umuulan ng mga ano yun dyan sa harapan niya. Pag yan nakaupo sa tindahan, umuulan ng mga upos ng sigarilyo. Pag uwi namin dito sa Pakistan, na-stroke siya. 1 buwan siya sa hospital. Tumaas, sinabayan yung cholesterol. Hindi naman siya high blood ata or high blood worm. High blood kasi nagsusuka siya nun eh. Nagsusuka siya, tapos nawalan siya ng malay. Sine-check yung BP niya, parang mataas ata, at saka yung may cholesterol siya, ganun. Ano yun sa kanya, halo-halo na siya, kasi 1 month siya sa hospital eh. Parang, hindi naman siya nakumatos, no? Parang, hindi lang ata makatayo, walang ano ba yung story nun? Kasi dito ko sa bahay, mga lalaki lang witness pag na-hospital. Minsan makadalaw ka asawa, minsan makadalaw talaga. So, kami nun, nakadalaw kami. 2 kaming asawa. 2 din kaming dumadalaw noon. Dati. Oo, masalimuot. Pero ngayon, hiwalay na sila, divorce na sila. Kasi matagal na yun. Yung ano na siguro yun na stroke sila. 6 years dito sa Pakistan. Ano na ako dito sa Pakistan, 9 years. Tapos yun, siya, yung mga sakit niya, ang dami niyang sakit, nagsilabasan yung sakit niya nung na-stroke siya. Meron siyang TB, ang payat niya dati, TB, meron siyang hipa, yung naninilaw, meron siyang hipa, tapos meron siyang pneumonia. Ano pa ba yung sakit niya? Nagbara yung ugat sa puso niya. Heart blockage ba yun? 5. Ewan ko, ilang sakit niya nun dati. Alam niyo mga sisi, buhay si Ilyas ha, sa 40 years na pagsisigarilyo niya. Buhay na buhay siya. Oo. Magaling yung mga hospital dito, yung mga doktor. Magaling, at saka yung mga gamot nila dito ang mumura. Hospital siya kasi noon, dinala siya doon sa Islamabad City, doon sa pinaka-city. Pero pag dito sa amin, hindi siya tinanggap dito sa amin. Ni-wave siya. Binigyan lang siya ng gamot, pinapunta siya doon sa city. In-ambulance siya, in-ambulance. So, binigyan siya ng gamot papunta sa city. Hindi siya tinanggap dito kasi hindi ata nila kaya ng mga doktor dito sa bukid namin. So, yun. Buti, pag ano talaga, no, kapag gusto ni God na buhayin ka talaga kahit anong pagsubok mo sa buhay, kahit anong sakit mo sa buhay, no. Kapag hindi mo pa oras, hindi mo pa talaga oras. Yun ang sabi nila dito. Kapag oras mo na. Dito, madali lang silang ispilingin. Pag mag-aksidente, patay yung ganito, ganyan, ay oras na talaga niya yan, ganito. Wala nang maraming kuskus, balongos. Sa atin, marami pang autopsy, marami pang ginagawang mga ganito, ganyan, case. Dito, hindi uso yung case, nadaan sa pag-uusap dito. Wala dito yung, imprisonment agad, ganito, ganyan, wala. Dito na pag-uusapan, nakakauwi pa ng bahay na libre, ganyan. Pag-usapan natin bukas si ganito, ganyan. Punta tayo si ganito, ganyan. Magpunta ka, pag-uusapan natin yung problema, ganyan. Ganito dito, ganito kabait yung mga tao. Pero pag may nagawa kang mali na lalo na yung mga
mga kababaihan, yung mga nagawa mong mali. Papatayin ka talaga, pagtutulungan ka pa, pagpipistahan ka dyan sa kalsada. Meron silang ano dito, right of human killing ba yun? Tawag mo? Pero sa atin, naku, wala. Minsan, ang may mali pa sa atin, yun pa ang magiging tama, lalo pag may pera. Yun. Dito, hindi. Ano dito, ang batas nila dito, nasa kamay nila. Hindi uso ditong preso-preso, ganyan. Meron nga ditong ano eh, meron ditong binugbog, tapos tinapon. Ala, siguro nila patay na, buhay pa eh. So, nakilala naman ang nagbugbog. Ano na sila, nag-usap sa isang lalaki, pinagtutulungan ng ng maraming lalaki. Tinapon nila, akala nila patay na, buhay pa. Tinuro ng lalaki, yung nabugbog, buhay pa. Alam mo, yung ginawa, lang, walang present, wala, lang, verbal lang na usapan na ganito, ganyan. Ang galing nila dito, sa lugar namin. Pag lang talaga dito, yung lang talaga, may nagawa kang, yung sa kababaihan, dito, yun ang malakas na batas dito. Patayan talaga pagdating sa mga kababaihan. Pag gumalaw ka ng babae, pag ganito, ganyan, pag nag-chat ka, nahuli ka, ganyan, bawal dito. Yun, ang So, yun mga sis, yung sakit ni Elias. Ang tanong ko pala si inyo, si Elias is heart blockage. Bumara yung ugat niya dito sa puso. Ang sabi ng doktor dati, matagal na, endoscopy ba yun? Endoscopy or oo, yun ata ang tawag nun, parang palagyan ng kamera or hindi ko alam, basta yun, may pinapagawa ang doktor nun, tapos hindi ginawa ni Elias kasi daw mahal daw yun. Meron nagsabi dito sa amin na 200,000, yung ba yun? Natakot si Elias, hindi siya nagpapaganon. So, yun, ang problema na Elias ngayon is, minsan, yung niya, yung mukha niya, naninilaw. Yun ang tingin ko sa kanya. So, bakit naninilaw to? Parang ako, hindi man ako naninilaw. Hindi ako naninilaw, di ba? Siya minsan tingin ko naninilaw yung mga mukha. Jaundice ba yun? Ang tawag nun, jaundice. Ata, alam ko yun eh. Sinesearch ko sa Google. Naninilaw siya. Tapos, wait mga sis, may aso. Tapos nun, nakaupo lang kasi yun siya dito, kakain siya dito sa table. Ayan na yung mga gamot niya. 1/4 ng 1/4 ng lamisa, mga gamot niya yan. Lahat hanggang sa likod. Bawal mo yung galawin kasi pag ma-displace ang isang peraso niyan, magagalit yan siya. Kaya hinayaan ko talaga. Manood yan siya ng TV, ganyan. Upo lang siya dito. Tapos, ang tanong ko mga sisi is, sa heart blockage, heart patient is, masasabi natin, pwede pa yung ang lakas mong matulog, kumbaga, kaya mong matulog ng 24 hours, like sabihin natin, ngayon, tulog si Elias sa gabi ng 10, gigising din siya sa umaga ng 10, pag hindi ko pa siya gigisingin, hindi yan siya tatayo, kasi tulog pa. Kaya ako mag-alala ako, sabi ko, kumising ka na doon, magkain ka na, mag-breakfast ka na, gigisingin ko talaga yan siya. Ganyan. Ang lakas ni Elias matulog mga sis. Sa mga nakakaalam, ano ba yun? Maganda ba yun sa sa heart patient, yung oversleep? Diba? Ang allowed lang natin 8 to 9 sleep yung yung sleep hours natin. Sa kanya, lalo na pag umulan, everyday ang ulan, 1 week, tago sa kumot, tulog ng tulog. Sabi ko, huy, tinatapik ko, huy,
ano ka ba? Gising na, tayo na, kumain ka na doon ng oras na, hapon na. Pag hindi man siya yung hindi, minsan magagalit pa siya pag patayuin ko siya kasi daw malamig. Sobrang ginawin niya talaga. Magagalit yan siya kasi daw malamig. Kung malamig? Hindi ka kakain? Ganyan. Sobra yung silas, lalo pag winter. Kalaban niya yung winter talaga. Sabi ko, bakit? Lugar mo to dapat nasasanay ka na sa winter. Dito ka pinanganak mas dating panahon dito sa lugar niyo nag-ice, 'di ba? Sabi mo ngayon wala nang ice ngayon. Malamig lang hangin. Tapos hindi ka pa nasanay. Ilang taong ka na. Sabi niya, I hate winter talaga. Kaya yan sila, meron talaga yan sila mga kumot na makakapal. Yung buhay pa yung nanay niya, kapag winter, chinicheck talaga yung higaan ni Elias. Yung alala ko yung nanay niya, pag winter, at saka magkakasakit si Elias. Mahal na mahal niya si Elias. Ngayon, wala nang nanay niya, wala na rin mamahal sa kanya. Yun mga sis, di ba? Sa kanya, heart patient siya. Good or bad ba yung ganun? Oversleeping. Kasi heart patient siya. Sa kanya, hindi ko siya masyadong pinag-aano sa mga trabaho na mabibigat. Ako yung mga bumubuhat or gumagawa kasi nga mabilis siyang hingalin, hinihingal ka agad. Yung pagbibimbang nga sa gabi, sus ko. Alam nyo, nag-comment kayo na kurog-kurog, ganito, ganyan. Mahina na si Manoy mga sis. Naapektuhan sa kanyang mula dati sa kanyang pag-stroke, naapektuhan ang Manoy, mahina nang gumalaw ngayon. Ayan siya, gustong-gusto ng utak niya, hindi na kaya ng katawan niya. So, yun, ganun ang nangyayari ngayon. Kayo nagko-comment, sinasabihan niyo ko na ang landi-landi ko, kurog-kurog lang gusto ko kay Elias. No, nagkakamali kayo. Tinutulungan ko lang siya, nagtutulungan lang kami kasi we are both, ang tawag nito, kaya ko pa naman sa sarili ko, kaya kong dalhin sa sarili ko, pero si Elias mas siya sa akin, kumbaga mas patient siya sa akin kasi nga heart blockage, hindi pa naman matatawag yun na heart failure ba? Pag ganun, pagtawag, or heart blockage lang. Kasi pag sabihin mong heart failure, failed na yung heart mo. Sa kanya hindi man, nag-work pa man. Hindi man failure siguro ang tawag nun. Anong tawag nun siguro? Heart blockage. Basta may tawag nun. O yung nagbara yung ugat. Sabi nga ng doktor, patanggal, palagyan ng start or stent ba yun? Ipaoperahan. Hindi siya nagpapaopera. Ang dami niyang iniinom mga herbal, nilalaklak niya yung herbal ng mga buti-buti, mga powder. Ang sipag-sipag niyang uminom ng mga ganyan, mga herbal. Merong siya ang gumagawa. Ako, painumin niya ako, pinipilit niya akong uminom ng mga herbal. Ay naku, wag mo akong painumin ng ganito ganyan. Magtiis na ako sa tablet ko kasi nga ang amoy, maamoy din. Magtiis ako sa gamot ko, ganito ganyan. Sabi niya, alam mo ba, si ganito may diabetes, ganito ganyan, uminom siya ng ganito, nawala yung diabetes niya. Sabi ko, hayaan mo na siya. Kasi siya yun, ako iba, magkaiba kami. Sabi ko, hindi na to mawawala yung diabetes ko hanggang kamatayan na to. Totoo naman talaga, diba? Ang hypertension, walang gamot yan. Ano lang yan, nasa control mo lang yan sa pagkain mo, nasa tao yan kung paano dalhin ang sakit. So, yun, mahilig siya mag-medication sa sarili niya, kahit hindi piniprescribe ng doktor, iniinom, binibili niya. Tanong lang siya sa friend niya na nurse, o ganito, ganyan. Ano bang dito sa tiyan ko, laging bloated, lagi niyang tinatapik, may hangin daw, maraming hangin, tapos hindi siya makautot, tapos umiinom talaga yan siya araw-araw ng soda, like mga soft drinks, yung mga ganyan, sting, ganyan, para pang dighay niya. Hindi daw siya kasi nakakadighay kapag
Hindi siya umiinom ng ganun. Sabi ko, bawal yan. Sige, wag mong sigihin yan. Bawal na bawal yan yung mga ganyang inumin, yung mga soft drinks, ganyan. Bawal na bawal. Every 2 days, isang araw, 2 araw mauubos niya yung isang buti, yung 1.5, ganyan, 2 araw. Bibili na naman siya, bibit-bit na naman siya ng ganyan. Kaya marami kaming basyo ng mga 1.5. Tapos yun, mahina na siya gusto niya makadighay lang siya ba. Heart, ano daw yung tiyan niya, para daw may gas, yung tiyan niya may gas. Heartburn ata yun, tapos bloated siya. Ganun siya lagi. Galit na galit siya sa tiyan niya. Lagi. Sabi ko, bakit ba? Uminom ka ng luya para makautot niya. Ayaw niya. So, yun, wala akong magawa. Parang talaga ang gusto niya, soft drink. So, yun na. Yun ang mga tanong ko, mga sis, yun lang ha. Kasi, sa sa pagtulog ba nga sobra-sobra, maganda ba sa ano niya or hindi? Yun lang ang tanong ko sa mga nakakapanood. So, salamat sa mga sumasagot at salamat sa mga hindi nag-skip. Thank you for watching. Salamat. Anong oras na? Mag 4 o'clock na. Maya magluto na ako ng prata. Thank you so much for watching. Salamat. God bless everybody. Bye!